paano naman yung mga babaeng nagagwapuhan sa kanya? Pinapalayo yun sa kanya. Kaya wala kang makikitang kinakausap siya. Kaya dumadami rin ang biktima. Dahil inaalalayan ng mga taong hayok sa yaman yung aswang na yon, makapambiktima lang. Hindi totoo yan. Ang lalaking ito ang aswang. Ginagamitan niya ng hipnotismo ang pamangkin ko. Pagmahal ka talaga ng Diyos at may respeto ka sa Kanya, kahit ipahama ka pa ng lahat ng tao sa paligid mo, ililigtas at ililigtas ka niya sa iba't ibang paraan. Naranasan ko nang mapahamak noon, Miss Clar, at nakaligtas ako sa hindi normal na paraan. Kumbaga, parang mahirap paniwalaan at napahamak rin ako sa paraang mahirap ding paniwalaan. Magandang araw pala muna sa iyo, pati na rin kay Sir Jay at sa buong team ng channels ninyo. At syempre sa inyong mga tagapakinig, upang lubos ninyong maunawaan ang lahat. Ako nga po pala si Lani, at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tita, mauna na po kami Lani, tara na. Nasaan na pala yung maleta mo? O siya, sige. Brico, 1 linggo lang ha? Ibabalik mo dito si Lani pagkatapos ng 1 linggo. Opo, pangako po yun. Uwi po kami pagkatapos ng 1 linggo. At saka mag-iingat kayo doon. Yung lugar nyo kasi ang daming laman Huwag mo siyang hahayaang lumabas mag-isa. Si Mama naman para naman akong bata kung ituring nyo. Alam ko na po yun. Ay nako, ngayon ka palang pupunta doon. Iba ang lugar na yon kumpara sa lugar na alam mo. Pumapayag lang ako kasi mapilit ka. Basta yon. Huwag kang gumala mag-isa doon. Kalat pa naman ng mga taong may malakas na usog doon. Oo na po, Mama. At tatandaan ko po yung mga biling nyo. Magbubulsa po ako lagi ng luya. Pangako ko po yan. Sa panahong yon ay wala akong pakialam kung totoo ang aswang. Hindi ko naman kasi naisip noon na makakatagpo ako ng mga katulad nila. Basta noon, sumama ako kay Kuya Brick pauwi sa kanila. Laking Maynila po ako at yung kamag-anak namin sa side ni Mama, taga-probinsya. Wala akong nakagisnang ama at si Mama, mukhang dalaga pa talaga siya. Halos magkapatid nga lang kami kung tingnan. Yun nga lang, hindi ko siya masyadong kamuka. Ayon kasi sa kanya, mas kamukha ko raw ang tatay ko. Kaya nga mas maganda siya sa akin. Ako kasi, may kapanguan ng ilong ko at sa mama ko, matangos. Kaya pagdating sa mga lalaki, mas tinatanong pa nila si Mama para ligawan kumpara sa akin. Mabuti naman at pumayag yung mama mo na sumama ka sa akin. Ang hirap kasi doon. Dalaga ka na pero kung ituring ka niya parang 10 taong gulang ka lang. Ganun talaga. Mahal kasi ako ng mama ko Kapag ka nasa school ako, sa tanghali tatawag pa yun kung kumain na ba ako. Kung ano daw ulam ko. Sabihin ko pa nga raw yung totoo. At kapag yung ulam na sinabi ko, masama sa kalusugan para sa kanya, sinasabi niya palitan ko daw. Bumili na lang daw ako ng iba. Tapos sa hapon pa lang, pag walang open gate para sa uwian, tumatawag pa yun kung pauwi na raw ba ako. Huwag na raw akong gumala kung saan-saan. Lagi siyang praning, no? May trauma na kasi dun sa nangyari dati, na may pumasok na hold-upper dun sa convenience store. Tapos nandun ako sa loob. Oo nga pala, no? Paano kayo nakalabas doon? May mga estudyante doon na nasaktan doon Tsaka mabuti, hindi ka sa isa sa mga yun. Siyempre, nagtago ako. Grabe kaya ang takot ko nun. Pero hindi naman na naulit. Yun nga lang, si Mama, takot na takot talagang hayaan akong maggala. Pag uwian nga kailangan, umuwi na agad ako Pinsan ko nga po pala si Kuya Brick. Pero sa lahat ng pinsan ko, siya lang ang nakilala ko. Kasi siya lang naman ang nakakapunta sa lugar namin. Bata pa ako noon, bumibisita siya sa amin. At ako naman ay tuwang-tuwa kapag nandyan siya.
Sa father side naman, wala akong nakilala. Kasi nga kahit papa ko, hindi ko naman nakita. Sumakay kami ng barko noon pauwi sa probinsya nila Kuya Brick. Natuwa naman ako sa adventure na yon. At pagkadaong namin, dama ko nang nasa probinsya na talaga ako. Pero hindi pa yun doon. Lani, naubos na yung baon natin. Kain na lang tayo sa karinderya mamaya. O sige kuya, medyo gutom na nga rin ako eh. Humihinto naman itong bus sa kainan kasi yung driver manananghalian din. Pero kung nagugutom ka na talaga, may baon naman tayong pagkain dyan eh. Yan na muna yung kainin mo pansamantala. Wag na kuya, mamaya na lang. Baka mamaya busog na ako tapos wala na akong gana. Dapat mamaya lalantak ako talaga ng pagkain. O siya, sige, ikaw bahala. Paghinto ng bus sa karinderya ay agad naman kaming bumaba. Pero sa kaliwat kanan ng lugar na yon, halos walang mga bahay. Pero may signboard ng bus stop. Tila ba hintuan talaga yon ng mga bus para kainan lang. Pagpasok naman namin sa loob, agad kaming namili ng mga ulam. Dahil gutom nga ay pinili ko ang may sabaw. At si Kuya Brick ay kumuha ng dinuguan at inihaw. Sandali lang, Lani. Bago mo kainin yan, lagyan muna natin yan ng kalamansi. Ang bakit naman ang lasa niyan mamaya? Lani, hindi ligtas yung yanggawan sa lugar na ito. Kailangan lang natin makasiguro. Tiisin mo na lang yung lasa mamaya. Ganun ba yun? Para sa akin kasi medyo corny yung ginagawa niya. Hindi naman kasi talaga ako totally na naniniwala sa aswang. Para sa akin, kwento lang sila. Pero nang patakan ni Kuya Brick ang pagkain, napadungaw ako nang biglang nag-iba ang itsura ng karne. Tapos may balat pa roon at parang palad yun ng tao. Naku, Lani, huwag na tayo kumain dito. Tignan mo yung balat to. Alagang lotion. Ano? Anong alagang lotion? Karne ng tao yan. Babae kaya alagang lotion. Sige na, tumayo ka na dyan. Ha? Naku kuya, teka lang, hintayin mo ako. Napansin kami ng isang customer doon at nagtanong kung anong meron. Tinuro ni Kuya Brick ang pagkain namin at pinuntahan naman ito ng customer. Nang makita nito ang nakita namin, hindi na nito nilihim. Talagang pinaalam nito sa lahat ang nakita at pinakita rin yon. Lani, bilisan mo. Akit na kaagad sa bus. Hala kuya, inaaway nila yung mga tindera. Hayaan mo na yun. Hindi naman natin masisisi yung mga tao eh. Dahil napatunayan ng mga taong yun yung putahin nila. Ano yun? Mga aswang sila? Bakit tao yung karne ng nilaga? Malamang yung may-ari ng karinderya yun yung aswang. Kita mo kung kinain mo yun, di kumain ka ng tao, di ba? Kadiri naman yun, kuya. Kadiri talaga. Tapos bukas katulad ka na nila. Aswang ka na rin. O siya, sige na. Kumain ka na lang ng biskwit dyan. Diyos ko naman, kuya. Nawalan na tuloy ako ng gana. Hayaan mo na. Hihinto ulit tong bus na to sa bayan na maraming karinderya. Doon naman medyo ligtas kasi nasa bayan nga. Maingat yung mga aswang na mambiktima doon. Ay naku, totoo pala talaga yung sinasabi ni Mama na delikado dito. Oo, pero nandito naman ako eh. At nangako ako sa kanya na poprotektahan kita palagi. Kita mo kanina, di ba? Alam ko ang gagawin para maingatan ka. Kaya ligtas ka lagi basta ako yung kasama mo. Kasi kung hindi natin sasadyain to, ay nako, mag-aasawa ka na lang lahat-lahat. Hindi ka pa rin makikilala ng mga kamag-anak natin doon. Lalo na yung mama mo. Nag-iisang babae sa magkakapatid. Lalo na't bunso pa yon. Yun na nga eh. Tapos nag-iisa rin akong anak niya. Lahat ng pasahero noon ay bumalik sa bus. Ayon pa sa ibang pasahero ay nireport na raw ang karinderya na yon. Tapos ang ibang pasahero ay nagpasalamat naman kay Kuya Brick sa ginawa niyang taktika. Kung hindi raw dahil doon, baka ilan sa mga pasahero ay nayanggaw na. Pero may iba na nakatikim na talaga ng pagkain.
Huminto ulit ang bus sa kasunod na bayan at doon na kami kumain ni Kuya Brick. Mabuti na lang nang gawin niya ang ginawa niya sa unang karinderya. Hindi nagbago ang pagkain at tunay talaga yon. Yun nga lang, tiniis ko lang ang pag-iba ng lasa ng pagkain dahil sa kalamansi. Ay, sa wakas, nabusog din ako. Ano, Lani? Nabusog ka ba? Oo naman kuya. Buti na nga lang hindi karnin ng tao yung tinda nila dito eh. Ay nako, sino kayang babaeng alagang lotion ng kinatay na yon? Grabe kuya no, kitang-kita pa yung kinis ng balat niya. Basta ako, sigurado akong babae na sumama sa lalaking aswang yung biktima na yon. Hayaan mo na. Tara na, bumalik na tayo sa bus. May 3 oras pa noon ang biyahe namin bago kami nakarating sa bayan nila. Maliit na bayan lang pala yon at walang malaking gusali, katulad sa ibang bayan na dadaanan namin. Ang mga tindahan doon, mga maliliit lang. Maliliit na mga grocery store, maliliit na restaurant at meron lang dong Palawan pawn shop. Pero parang walang ibang mga pera padala. Walang Jollibee o Mang Inasal man lang, lalo na yung McDo. Talagang simple lang doon. Tama lang na may mabibilhan ka lang kahit paano. Kahit nga sa mga damit, wala kang mabibiling pasok sa taste mo. Makikita mo doon mga damit na colorful, tulad na lamang ng mga bestidang floral. Tapos ang drugstore doon, wala kang ibang makikita maliban sa nag-iisang Rose Pharmacy. Grabe pala dito kuya, ang cute ng bayan nyo ah. Sabi ko naman sa iyo sobrang simple lang ng buhay namin dito sa probinsya. Hindi ka mapapagastos na malaki kasi kakaunti lang yung mabibili mo. At sigurado naman ako na hindi ka bibili ng hindi mo gusto. Oo nga literal na makakatipid ka talaga dito. Kung bayan palang cute na para sa'yo, hintayin mo makarating tayo sa barangay namin. Mas cute doon. Oh, tara na, may tricycle na oh. O sige kuya, tara na. May nadaanan kaming malawak na palayan. Tapos may bahay sa gitna at sa dulo din. Bale 3 bahay ang makikita sa gitna ng palayan na yon, na may mga saging rin pero magkakalayo. Maaliwalas ang lugar na yon at sariwa ang simoy ng hangin. Sobrang linis ang lugar talagang tingnan. Pero syempre, dahil hindi kami doon pupunta, nilagpasan yun ng tricycle at pumasok pa ito sa makitid na daan. May sapa sa gilid at sa tawid ng sapa na yon, malawak ang taniman ng okra. Pumasok pa kami hanggang sa loob at doon may mga maliliit na palayan din akong nakikita. Watak rin ang mga bahay roon at puro gawa lang sa kahoy at kawayan. May maliit na plaza at 2 tindahan na magkatabi. Meron lang pwesto ng halo-halo sa gilid ng isang tindahan at ang plaza naman na sementado rin, may 2 ring nakatayo roon. Pero siguro sa mga pampandak na manlalaro lang dahil mababa lang. Manong, sa tabi lang ho. Diyan lang po sa puno ng mangga sa may boso. Wow kuya, ito na yung bahay nyo? Oo, ito na. Tsaka tignan mo yung mga bata oh. Ngayon lang yan makakakita ng mestiza. Hala, grabe. Nagsilabasan nga sila sa mga bahay tapos nakatingin sa akin ah. Grabe naman to kuya, nakakahiya naman. Masasanay ka na rin. At kanya-kanyang palapad ng papel ang mga yan sa'yo kapag ginausap mo na. Minsan lang kasi kami magkaroon ng bisita dito na maputi ang balat. At para sa kanila, yung maputi kasi maganda. Grabe naman yun. Kung ganun, buti pala dito maganda ako. Sa Maynila kasi mas pansinin pa si mama kaysa sa akin Bakit ka kasi nagmana sa papa mo Ay nako, halika na nga. Ako na magdadala yung maleta mo. Tapos ayan ibigay mo yan sa mga batang yan yung bag mo. Kukunin din nila yan. Tulad ng sabi niya, ayun nga ang ginawa ng mga bata. Paunahan pa sila sa pagkuha ng bag para tulungan ako.
Tapos sa bahay naman nagawa lang din sa kawayan. At may lumabas na medyo may edad na lalaki doon. Ngiting-ngiti ito at tila kamukha pa ni Mama kung naging lalaki lang siya. Oh, Brick! Yan na ba yung pamangkin ko? Oo, Tay. Lani, siya yung tatay ko, kapatid ng mama mo. Bale, Uncle Man na lang ang itawag mo sa kanya. Magandang araw po, Uncle Man. Ang aliwalas po dito sa inyo Tsaka hindi rin mainit. Ang sarap ng hangin. Abay, buti naman at nagustuhan mo ang klima, Iha. Abay, napakaputi mo naman palang bata, ano? Wala kang pinagkaiba sa mama mo. Pasok ka muna. Kumain na ba kayo? Tapos na ho, Tay. Pero ewan ko kay Lani, baka gutom pa ho. Naku, busog na ako, Kuya. Mamaya na lang po ako sa hapunan. O siya, sige. Ay, nako, itong mga batang ito. Mga iho, iha, kayo, walang artista dito. Tiyahin nyo itong si Lani. Anak siya ng lola pat ninyo. Natawa ako kasi sa batang edad ni Mama. Lola na pala siya sa lugar na yon. Ang mga batang yun pala ay mga anak ng mga pinsan ko rin. Bale mga ate at kuya ni Brick at pinsan din namin ang iba. Wala na rin pala akong lolo at lola at hindi ko na sila naabutan. Pinakilala naman nila ako sa bawat kamag-anak namin roon. Ang akala ko, lahat sila natutuwa na makilala ako. May iba rin pala talagang tila hindi ako tanggap. Lani, hayaan mo na yung mga taong ayaw sa'yo. Inggit lang yung mga yan. Kasi kayo ng mama mo, taga Maynila. Bakit naman kuya? Ano namang masama kung sa Maynila kami naninirahan? Para sa kanila kasi, para ka mayaman. Mayabang. Kasi noon, kapag nanghihiram sila ng pera sa mama mo, walang mapairam yung mama mo. Ay, ganun ba yun? Hindi naman lahat ng taga Maynila mayaman, no? Alam mo naman yan, kuya. Bawat galaw doon, gastos. Pag wala kang pera, patay ka doon. Mas mayaman pa nga dito sa probinsya Kasi dito, kung wala kang pera, makakaligo ka pa rin. Makakakain ka. Kasi yung ulam dito, di ba? Sabi mo, gulay lang sapat na. At yung gulay dito, pipitas ka lang. Di mo na kailangan bumili, di ba? Sinabi mo pa. Masagana dito at hindi lahat gastos. Kaya nga nasabi kong mas mayaman yung nasa probinsya kaysa sa nasa Maynila Hinayaan ko na lang din noon ang mga taong ayaw sa akin. Ang importante naman sa akin, may mga tao pa rin namang gusto ako. Sa unang gabi ko sa lugar na yon, ay unang gabi ring nakarinig ako ng alulong ng mga aso. Para sa akin nung una wala lang yon. Hindi ako natatakot, pero naiintriga ako sa kakaibang tunog nila. Uncle Man, ganito po ba talaga yung mga aso dito? Pagkaganyan kasi, ibig sabihin, merong aswang. Yan ang tunog ng mga aso kapag may nakikita silang aswang. Lali, yung mama mo, takot sa tunog na yan. Kaya lagi siyang praning kapag nakakarinig. Ito pala yung sinasabi niyang lagi daw may umaalulong. Ibig sabihin pala, yung tunog na yan, tinatawag na alulong ng mga aso. Lagi kong naririnig yung salita na yun. Minsan nababasa ko rin. Pero yung aktual talaga na tunog, ngayon ko lang yung narinig. Ibang-iba sa tahol, no? Tsaka ayan, uwak. Kapag narinig mo ring parang malapit lang, ibig sabihin nasa malayo ang aswang. Pero kapag malayo ang tunog, ibig sabihin nasa malapit lang yung aswang. Pero Uncle, hindi naman po umaatake ang mga aswang, di po ba? Umaatake yan kapag nasa labas ka. Kaya nga 'di ba, nagbabaliktad ka lagi ng walis sa loob ng bahay kasi yan yung matibay na panangga sa kanila mula sa labas. Hindi sila makakapasok kapag mayroong ganon. Ay, ganon po ba yun? Ang galing naman po pala ng walis. Ano yun? Abay, sino yung sumigaw? Parang hindi naman pamilyar yung boses niya.
Tumayo si Kuya Brick noon at sumilip sa bintana. Yung babae ay paunti-unting naririnig ko ang hingal niya sa pagtakbo na may kasama pang sigaw at iyak. Humihingi siya ng tulong at nang buksan ni Kuya Brick ang pintuan para makapasok siya. Hanggang pintuan lang siya. Ano, miss? Pasok na! Hindi yan makakapasok dahil aswang yan. Isara mo ang pintuan, Brick. Ano? Sa harapan naming tatlo noon, nagbago ang anyo ng babae. Pero hinampas din ito ng matandang babae gamit ang tila latigo. At umangil ito ng umangil sa sakit. Nawindang ako sa nasaksihan at napatili ng malakas. Hinila ako ni Uncle Man palayo sa pintuan. Pero si Kuya Brick, kumuha ng itak sa kusina at tinulungan ang matanda sa labas na patayin ng aswang. Nagtagumpay silang dalawa kaya kinabukasan. Kitang-kita ng lahat ang patay na katawan ng isang babae at walang nakakakilala dito kahit sino. Ang sabi naman ng kapitan ay sunugin na lang yon at wag nang ipagsabi ang natuklasan kasi hindi nila hawak ang utak ng ibang leader ng bayan kung ipapaalam pa ito sa alagad ng batas. Pinatay kasi ang aswang na yon sa mismong lugar at katawang tao ito ngayon. Kaya pwedeng sabihin ng iba na pinatay ito ng matanda at ni Kuya Brick na kinonsinti naman ng kapitan. Ano, Lani? Ayos ka lang ba? Higup na higup ka sa kape mo ah. Grabe kasi kuya. Ang hirap kalimutan nung nangyari kagabi. Paano kaya nangyari yun, no? Nagbago yung anyo niya. Tapos, dinig na dinig ko pa yung pagtunog ng mga buto niya. Nagpapalit siya ng anyo. Di ba siya nasasaktan? Tsaka, grabe yung pala yung itsura ng aswang. Halimaw nga talaga, no? Ilang beses na ako nakakita ng aswang. Pero yun yung pinakamalapit at unang pagkakataon na nakipaglaban ako. Buti na lang hindi ka na paano, kuya. Ako pa ba? Abay, mala Fernando po ito. Isang bala ka lang. Kuya naman baril kaya yung hawak ni Fernando po. Nakikipag-boxing din naman yun ah. Nakikipagbakbakan kahit kamo lang yung gamit niya. Pero ita kasi yung gamit mo kagabi. Si kuya talaga Nagtawanan kami sa biruan naming yon. Inubos ko na lang ang kape ko. Dahil ako ang babae sa bahay, nagpasama ako kay Kuya Brick na pumunta sa labas kung saan may talipapa. Kuya, akala ko balihim lang yung sa aswang. Bakit ang dadaldal nung iba? Ganun talaga kapag may chismosa sa barangay. Saka hindi naman niya malalaman ng mga taga-bayan kasi dito lang naman yun At walang bangkay na nai-report. Hayaan mo na sila. Kung sa bagay. Aling Garing, may tabako ho ba kayo dyan? Pahingi naman ako. Anak ka nang, para ito sa kapre ko, ano ka ba naman? Kaunti lang naman ho, ang damot nyo naman. Ay nako, siya, ito na At saka, akala ko ba matapang ka ha? Bakit kumaripas ka ng takbo kagabi nang harapin ko yung aswang? Sumakit ho yung tiyan ko kagabi. Kailangan ko magpakalayo-layo muna. Nako mga rason mo. Takot ka lang ang sabihin mo. Sige ho, peram na lang ako ng lighter, Aling Garing. Grabe tong lalaking to. Kugwapo-gwapo, nananaba ko. Sus, gwapo ka dyan. Aanuhin mo naman yan marami namang kuto yan. Halika na. Natawa ako sa sinabi ng pinsan ko. Mahaba kasi ang buhok ng lalaki. Bagsak ito at hanggang likod pa. Sa totoo lang, kahit mahaba ang buhok niya ay kitang-kita pa rin ang kagwapuhan niya. Ang sarap titigan ng mukha niya. Tapos may katawan pa. Kitang-kita rin ang nagtitigasan niyang abs dahil wala siyang pang itaas. Yun nga lang, yung short niya ay maluwag sa kanya at balat ng puno ng saging ang ginamit niyang sinturon. Tara na. Tititigan mo pa Sige na nga kuya. Ang gwapo kasi talaga niya Aba, kapag dumikit ka dyan, mangangati ka. Hindi mo ba nakikita yung buhok niya ng haba-haba?
Ilang beses ko na rin yan nakitang maligo dun sa ilog sa baba. Magbababad lang yan sa tubig, hindi nagsasabon niya ng buhok. Sino ba yun, kuya? Si Lucas yan. Napadbad lang yan dito tapos yung bahay nun, nasa taas pa banda. Ayun oh, tumingala ka. Yan yung maliit na bahay na yan, sa kanya yan. Kapag tumayo nga yan doon, para siyang hari eh. Kaya ang tawag ng mga tao sa kanya dito, Haring Bukid. Ha? Haring Bukid? Ang kulit naman ng bansag na yan, no? Oo, kasi mukha siyang hari ng bukid eh. Pagsapit naman ng hapon ay napansin ko ang ilan sa mga pinsan ko na naghahanda. May mga dala silang basket at lambat, pero ibang klase. Tila yun ang lambat na ginagamit sa mga ilog tabang upang makakuha ng isda. Dahil umandar ang kuryosidad ko, lumapit ako at nagtanong, "Kuya, saan kayo pupunta?" Pupunta kami sa ilog. Doon sa malaki kasi mangunguha kami ng tilapia at saka hito doon. Talaga? Pwede ba akong sumama? Oo naman. Pero magdala ka ng jacket kasi medyo magubat yung dadaanan natin doon ah. Tsaka malamok. O sige kuya, sandali lang ha. Kukuha lang ako ng jacket doon sa loob. Mabilis akong bumalik sa loob ng bahay at kumuha nga ako ng jacket. Na-excite naman ako kasi ilog ang pupuntahan at mangunguha pa daw ng isda. Marami kasi akong hindi pa alam sa probinsya at isa na doon ay kung paano nila hulihin ang isda. Sumama nga ako sa kanila noon at may mga dinaanan kaming palayan. At sa banda roon ay may mga bahay rin pero hindi din magkakalapit. Mga kakilala rin yun ng mga pinsan ko. At meron pa nga roong bata na nagsisisigaw sa amin pero wala siyang salawal. Grabe naman yung batang yun, walang short. Baka kagatin ng lamok yun. Hayaan mo na. Magaling naman manampal yan eh. Mamaya kapag sinabi mo yan sa nanay niya, magagalit pa yun sa'yo. Sabihin pa niya, pakilimera ka. Ha? Ganon, kuya? Iba rin kasi yung ugali ng mga tao dito sa probinsya, Lani. May mga taong walang alam pero ayaw turuan. Kapag tinuruan mo, sasabihan ka pang akala mo kung sino ka. Grabe naman pala yun. Oo. Kaya hayaan mo na lang kung ano yung nakikita mo. Lumagpas nga kami sa lugar na yon. Tapos pababa na kami papunta sa ilog. Medyo hindi maayos ang daan doon dahil may kanal sa gitna pero wala namang tubig. Tapos sa itaas naman ay may mga prutas akong nakita na tinatawag nilang passion fruit. Yung iba kong pinsan umakyat doon at kumuha. At habang nangunguha sila, hinahagisan nila isa-isa ang mga pamangkin at iba rin kasama ng mga babae. At ganun din ako, pero si Kuya Brick ang sumalo ng para sa akin. Oh, ito. Prutas ng bundok na dito mo lang makikita sa probinsya. Tikman mo. Ito yung dala mo dati, di ba? Oh, kailan yun? Dati pa yun, bata pa ako nun eh. Talaga? Abay, nagdala na pala ako niyan. Di ko maalala eh. Oo, ginagawa pa nga nating juice yun eh. Teka lang, titikman ko muna to. Ang sarap nito kuya. Ang tamis at saka medyo may asim ng konti. Pero mas lamang yung tamis nito. Dilaw na dilaw kasi. Tara na, mamaya hindi na natin makikita yung isda kapag madilim na. Bakit kasi hapon kayo mangunguha ng isda eh? Kasi ganitong oras hanggang gabi nagsisilabasan yung mga isda. Kaya naman pala. May dinaanan pa kami noon na puro kawayan. Napakasukal nung lugar. Yung uri ng kawayan na yon, pinakamatalim sa lahat. Lalo na kapag nabiyak. Talagang kapag hinawakan, nakakasugat. Meron din dong ugat na matinik pero hindi naman yun harang sa daraanan namin. Tapos habang dumadaan kami doon, bigla na lamang may namato. Aray ko! Hala kuya, ano yun? Parang may lumipad na bato. May mga balo dito. Mag-ingat kayo. Balo?
Ano naman yun, kuya? Mga aswang yun na nambabato. Pero huwag kang matakot kasi mas takot sila sa mga tao. Aray ko, ayan na naman sila, kuya. Yuko! Yumuko kayo tapos diretso lang sa baba! Pero may ilan sa mga pinsa namin at pamangkin na rin na nagpulot din ng bato at gumante sa pamamato. Hinila lang ako noon ni Kuya Brick pababa hanggang sa lumusong na kami sa tubig. Diyos ko naman, kuya. Ang lamig naman ng tubig dito. Hapon na kasi. Bawa ka sa akin, baka mamaya madulas ka. Diyos ko naman, kuya. Hindi mo naman sinabi na may namamato pala dito. Malay ko bang pupunta sila dito? Kaya mo na. Ang importante, hindi ka naman natamaan. Mabuti na lang nakalayo kami agad sa lugar na yon. Nagpatuloy kami hanggang sa makarating kami sa parte ng ilog na may malalim na tubig. Agad na naghanda ang mga kasama ko para umpisahan ang pangunguhan ng isda. At ako naman, excited rin na nanonood. Kuya Brick, nakakatawa naman dito. Paano ba kunin yung isda? Madali lang yan. Tignan mo ako. Sumisid siya nun sa ilalim at ako naman ay inaaninag siya. Maliwanag kasi yon kaya nakikita ko ang galaw niya sa ilalim ng tubig. Nakita ko siyang may dinaklot sa lambat at natuwa ako nang makitang tilapia yon. Maya-maya naman, umahon siya at itinaas ang tilapia. Oh, ito yung unang huli oh. Hala, ang galing, kuya. Ito yung balde, oh. Pero, bakit parang ang hirap gawin yan? Hindi naman mahirap. Mahirap lang kasi hindi ka pa marunong. Tulad nito, nasa gilid niya. Kapag basta-basta mo na lang siya hinuli, matitinig ka nito. Ganun ba yun? Grabe, ang laki rin yan, ah. Titignan ko pa ito. Pagkatapos lipat tayo ng pwesto. Nakikisiksik tayo sa mga kasama natin eh. Ay nako, kung nasaan ako, nandun din sila eh. Ang damot mo naman, kuya. O siya, sige na. Sisisid na ulit ako. Muli ko siyang pinanood at nakatatlong tilapia pa nga siya ng huli noon sa isang latagan lang ng lambat. Pagkatapos noon ay umahon siya kasi lumipat kami ng pwesto. Lumayo nga kami sa mga pinsa namin hanggang sa napunta kami sa isang bahagi na may malalim din na tubig at kaming dalawa lang sa lugar na yon. O sige, dito tayo. Madami ba dyan, kuya? Alamin natin. Sandali lang ah. Iagis ko lang tong laya. Ah, laya pala yung tawag dyan? Oo, tapos ganito yung paglatag. Inayos niya rin yun sa harap ko. Pinaintindi niya sa akin ang paghawak nun. Kahit hirap din akong intindihin yon. Nang mahawakan na niya ng maayos, hinagis niya ito at nagmistulang bulaklak ito sa ere. Bago ito lumapad sa tubig pa ilalim. Grabe, kuya. Ang ganda pala niyan. Hintayin natin pumailalim yung laya, saka ako sisisid. Solve na pala yung ulam natin mamayang gabi. Sabi ko na nga ba, masagana talaga yung buhay dito sa probinsya. Sipag lang yung kailangan dito. Oh, ayan oh, pumailalim na. Bantay ka lang dito ah. O sige, kuya. Nang lumublob na si kuya sa tubig ay naghintay naman ako sa malapad na bato. Habang pinapanood ko siya ay umangat naman ang tingin ko sa tawid nang hindi ko sinasadya. Bigla kong nakita si mama roon at napatayo ako nang wala sa oras. Mama? Hindi ko na alam ang kasunod na nangyari noon dahil ang kasunod kong naging galaw, hindi ko na maalala. Para akong natulog lang noon at nang magising ako ay nasa gitna na ako ng maraming kugon. At mas mataas pa ang mga yun sa akin. Tapos gabi pa nun, at pagtingala ako sa buwan ay bilog na bilog ito. Diyos ko,
Diyos ko, nasan ako? Anong lugar ba to? At saka bakit ang bilis ng oras? Ano yun? Diyos ko, ano yun? Bakit ako nandito? Hindi ako makasigaw nun para tawagin ang pinsan ko. Kapag kasi nilakasan ko ang boses ko, maririnig ako ng halimaw na nasa paligid ko lang. Ang ginawa ko lang noon, tinakpan ko ang sariling bibig at lihim na umiyak. Yung halimaw noon, tila papalapit na sa amin. At nang makita kong gumalaw ang kugon papalapit, doon ako tumakbo. Diyos ko, anong ginagawa ko dito? Kuya! Kuya Brick! Anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng mamatay dito. Kuya Brick! Kuya Brick, nasaan ka na ba? Paano ako nakarating dito sa lugar na to? Saan ba yung labasan dito? Saan ba yun? Hinanap ko nun ang labasan. Nagkaroon na ako ng mga sugat nun sa braso dahil matalim ang dahon ng mga kugon. Nakakita ako ng mga dahon ng saging sa bandang unahan ko. Doon ako pumunta hanggang sa makalabas ako sa maraming kugon. Wala akong tsinelas noon dahil naiwan na lahat. Imbis na magsisigaw, pinili ko na lang tumakbo ng tumakbo. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan dito. Nasaan na ba talaga ako? Paano ba ako napunta dito? Ano ba nangyari? Bakit huli kong naalala? Nanonood lang ako kay kuya, di ba? Diyos ko, bakit po ba ganito? Lani, naaambon kita. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayoko pang mamatay. Nang maramdaman ko siyang malapit na sa akin, tumakbo ko ulit. Tumakbo rin siya at dun na ako napatili ng malakas. Nang muntik niya na akong maabutan, ginamit ko ang mga puno ng saging para gawing mga panangga. Bawat atake niya sa akin noon, tumatama sa puno ng saging, kaya bumabaon ang mga kuko niya. Habang sinisikap kong makaligtas noon, mas lalo kong nakabisado ang pag-iwas. Siguro, ganun talaga kapag ayaw mo pang mamatay. Ang mga bagay na akala mo hindi mo magagawa mo pala. Paano na may apoy? Saan galing yun? Tulong! Tulungan mo ako! Nandyan ka ba? Kuya, ikaw ba yan? Diyos ko, tulungan mo ako dito! Walang yaka! Ikaw na naman! Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Huwag mo akong pakitaan na may tao kang binibiktima kasi malalagot ka talaga sa akin. Oh, sige atras! Talagang pupuntirihin mo pa yung bagong salta, ha? Hayop ka! Magkikita ulit tayo! At ikaw ang kakatahin ko! Mapait yung lasa ko, no? Umalis ang aswang nun sa ganun lang kadaling bangayan. Ako naman, napaupo na lang sa gilid ng puno ng saging at doon ako umiyak. Sobrang takot na takot talaga ako noon. Buong katawan ko talagang nanginginig. Naramdaman ko na lang noon ang paglapit ng lalaki at parang nagsindi pa ng tabako niya. Oh, tara na. Wala na ba siya? Oo, umalis na yun. Tsaka galing mo tumakas, ha. Mabilis kang tumakbo. Tayo na dyan. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito eh. Hindi ko nga alam kung nasan ako. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Pamangkin ako ni Uncle Man. Pinsan ako ni Kuya Brick. Yung bahay malapit sa plaza. Yung may poso sa tabi ng punong mangga. Doon ako nakatira. Pwede mo ba akong ihatid doon? Alam mo, kanina, malapit ko na mahuli yung balubid eh. Kaso dumating ka. Tumakbo tuloy. Ano? Tulungan mo muna ako mahuli yung balubid na yun. Adobohin ko yun eh. Ano? Teka lang, hindi ako marunong manghuli niyan eh. At saka, ano ba yung balubid? At saka, gabi na sigurado hinahanap na ako sa amin. Hayaan mo sila mag-alala. Kasalanan nila yun eh. Alam naman nilang bagong salta ka, bakit hindi ka binantayan na maigi, di ba? Kung gusto mo makauwi,
tulungan mo ako na mahuli yung balubid. Nababaliw ka na ba? Ano bang alam ko dyan? Alam mo nga takasan yung aswang na yun eh. Ngayon ka lang naman nakaengkwentro nun. Kung alam mo agad tumakas, malalaman mo rin kung paano manghuli ng balubid. O siya, sige. Pero kung ayaw mo akong tulungan, sige, umuwi ka mag-isa mo. Ano? Ano mo bang natatakot ako? Oo, pero kung dahil sa takot na yan hindi mo ako matutulungan, ganun pa rin mangyayari. Uuwi ka mag-isa, kaya kung ako sa'yo, tulungan mo na lang ako. At saka kung hindi ka marunong, sige, tuturuan kita. Pakiramdam ko noon naroon ako sa pinakamahirap na sitwasyon at may taong bully na sinasadyang pahirapan ako. Wala akong magawa noon kundi mamili sa dalawa. Kapag tutulungan ko siya, matatagalan ako sa lugar na yon. Pero kung iiwan ko siya at uuwi akong mag-isa, hindi ko naman alam kung saan ang daan. Kaya wala akong magawa noon kundi ang tulungan na lang siya. Pumunta ka dun sa dulo Abangan mo yung balubid. At kapag tumakbo na papunta sa'yo, huli mo kaagad. Kapag hindi mo mahuli, mas lalo tayo matatagalan dito. Kaya sige na, galingan mo Paano ba kasi hulihin yung balubid? Simple lang yun. Madali lang yun. Paano nga? Di magpapakagat ka. Ano? Tumatakas nga ako sa aswang kasi ayaw kong makagat Tapos magpapakagat lang ako sa balubid na yan? Hindi ko nga alam kung anong itsura nun. Yung balubid, kasing laki yun ng braso mo. Gumagapang siya na parang buhaya at matutulis yung ngipin nun. Ha? Pwede bang hintayin na lang kita? Hindi ko to kaya Ha? Pwede naman. Kaso nga lang, maghihintay ka. Hindi ko nga lang alam kung gaano katagal. Ay, naku. Kakainis naman Pwede bang bukas ka na lang manghuli? Hoy, sinira mo yung panghuhuli ko. Dapat kanina, nakakuha na ako sakto naman, doon ka tumakbo kung nasan nandun yung balubid ko. Umalis tuloy. Kaya yung pana para sa kanya, napunta tuloy sa aswang. Kaya sige na, maganda ka na. Hahanapin ko siya dito. Kapag gumalaw-galaw sa damuhan, habulin mo Napapikit na lang ako noon. Kailangan kong makauwi agad kaya kailangan ko siyang sundin. Wala pa akong ideya noon kung nasaan ang balubid talaga. At hindi ko rin nakikita ang sarili kong makakahuli ng ganon. Nandito yata yung balubid. O sige, abangan mo. Uy, teka lang. Papanain mo ba? Baka mamaya matamaan mo ako niyan Relax ka lang. Alam ko yung ginagawa ko. Ayun yung balubid. Shhh, huwag ka maingay. Narinig ka niyan Pwede bang itigil na natin to? Wala nga akong ulam Gusto mo ikaw yung katayin ko? Ang hirap-hirap nga kasing hulihin At saka hindi nga kasi ako marunong. Ano ba naman yan? O siya, sige. Umuwi ka na mag-isa. Ay, kakainis naman. Ayun Hoy, halika dito balubid. Huwag kang tumakbo. Ay. Kainis naman, lumayo pa. Ay, nako. Pinatakas mo na naman Hindi ko naman kasi pinatakas. Hindi nga kasi ako marunong. Ang kulit mo naman Ay. O sige na nga, ako na nga lang. Huwag kang magulo Hoy, teka lang, saan ka mapupunta? Teka nga, huwag ka nga sumigaw. Uhulihin ko na nga yung balubid at tsaka nandun siya. Kaya doon ako pupunta. Dito ka lang Ano? Ayoko kaya. Baka bumalik yung aswang Sumunod ako sa kanya kahit saan siya nagpunta noon. Nakarinig ako ng lagaslas ng tubig at natuwa naman ako. Dahil ibig sabihin malapit na lang yon sa lugar kung saan kami dumaan papunta sa ilog. Pero nang makarating kami sa may ilog, hindi na pamilyar ang lugar sa akin. Kahit na madilim, may naaaninag naman ako at matatandaan ko ang lugar kung saan kami nanguha ng isda nila Kuya Brick. Ay naku, siguro nag-aalala na sila sa akin ngayon. Sana naman hinanap nila ako. Shhh! Nakita ko na siya. Saan? Ayun. Ay nako, tumakbo ng ingay mo kasi.
Pasensya na. O siya, sige na nga. Maiwan na nga kita dyan. Ayoko. Hindi na ako mag-iingay, promise. O siya, sige. Kapag nangingay ka, anong gagawin ko? Kahit paluin mo pa ako. Ano? Bahala ka kahit ano. Basta ayoko magpaiwan dito. Nagpatiuna na naman siya noon. Tahimik naman ako sumunod sa likuran niya. Yung kamay ko noon, literal na napatakip sa bibig ko para hindi ako makalikha ng ingay. Tapos maya-maya pa, huminto siya at dahan-dahang umupo. Ako naman, dahan-dahang umupo rin sa tabi niya. Tapos nagbunot na siya ng palaso mula sa lalagyan na nasa likuran niya. At inunat ang pana. Dahil nasa bandang likod niya ako, napunta sa akin ang usok ng tabako niya. Gusto kong umubo nun, kaya todo diin ang palad ko sa bibig ko. Pero napapaubo-ubo pa rin ako ng konti. Oh! Ay, bakla ka, Prim, ni tabako. Anong sabi mo? Wala. Ano, natamaan mo ba? Tignan mo nga. Hindi ko makita eh. Madilim tsaka ayoko nga. Baka mamaya may aswang tapos bigla akong talunan. Ay, nako. Ako na nga. Teka lang oy. Huwag mo nga akong iwan dito. Nilapitan niya ang balubid na pinana niya. Nakasunod lang din ulit ako nun sa likod niya. Pero nang hawakan niya sa buntot ang balubid at itinaas ito, napaatras ako at napaupo sa buhangin. Natakot ako kasi gumagalaw-galaw pa. Tapos pinunot pa niya nun ang pana at binalik sa lagayan na nasa likod niya. Tara, sumunod ka sa akin. Uuwi na ba tayo? Teka lang. Huwag mo namang ilapit sa akin yan. Ano ba yan? Maya-maya, patay na ito. Ba't ka ba matatakot? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Nakakatakot kaya. Kahit saan siya lumusot noon ay nakabuntot lang ako. Wala na kasi akong ibang makapitan sa lugar na yon kundi siya lang. At kapag nasa kapahamakan ako, hindi niya rin ako iiwan. Hindi ko alam pero ang bilis kong magtiwala sa lalaking yun noon. Kahit na minsan, ilang beses niya akong inutuuto. Tulad na lang ng pagdala niya sa akin sa bahay niya. Akala ko ba ihahatid mo ko sa amin? Bay, unahin pa kita kesa sa sikmura ko. Gutom na kaya ako. Pasensya ka na. Siyempre umaasa din naman akong ihahatid mo na ako sa amin. Kasi baka nag-aalala na sila dun. Nag-aalala? O siya, halika. Tumayo ka dyan sa harap ng bintana tapos tignan mo yung nasa baba. Kung nag-aalala sila sa'yo, maghahanap sila ng paraan para mahanap ka. Hihingi sila ng tulong sa barangay. Ibig sabihin, kung talagang hinahanap ka nila, may makikita kang ilaw na pag-gala-gala dun sa baba. O tignan mo nga kung meron. Ginawa ko nga ang sinabi niya. Inaninag ko ang dilim sa ibaba at kung may mga ilaw na naggagala roon, talagang makikita ko. Pero sa totoo lang, nalungkot ako kasi wala akong nakita. Pero naisip ko rin, imposibleng hindi sila mag-alala sa akin. Lalo na si Kuya Brick na ingat yon. Wag lang akong magasgasan. Ano? May nakita ka? Baka kasi nasa ilog na sila. Kung saan ako nawala. Mukhang hindi naman makikita dito yun eh. Oh, at kung lahat sila umalis tapos sinatid kita doon, sino magbubukas ng pinto? Akit ulit tayo. Nako, saka na yan. Nakakapagod na. Ano ba kasing gusto mong gawin ko? Bumaba ako mag-isa? Kaya mo ba? Ikaw, hindi naman kita pinipigilan eh. Ibig sabihin ba niyan, wala akong choice kundi dito matulog sa bahay mo? Oo. Tsaka papakainin naman kita eh. Hindi na ako umimik noon. Tama naman kasi siya. Kung bababa kami tapos wala sila Uncle Man doon, walang magbubukas ng pinto at ayaw niyang maghintay. Yon ang nakikita ko sa kanya. Gusto niyang tumulong pero ayaw niyang maperwisyo dahil lang sa pagtulong niya.
Pinag-unan ko na lang ng pansin ang sarili ko noon. May mga sugat-sugat na ang balat ko. At alam ko na kapag nakita yun ng mama ko, mag-aalala siya ng husto. Ayaw niya kasi sa lahat ang magalusan ako. Dahil ligtas naman ako sa bahay na yon, hinayaan ko na ang sarili kong umiyak. Pero huminto ang pag-iyak ko nang magsalita siya. Sige na, tumahan ka na. Pero matanong ko lang, ba't ka ba nandun kanina? Ano ba nangyari? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam eh. Hindi mo alam? Kasi huling naalala ko, nandun lang ako sa malapad na bato. Nanonood ako sa pinsan kong nahuhuli ng isda. Tapos, pagtingin ko dun sa kabilang parte ng ilog, nakita ko yung nanay ko. Tapos yun na, biglang nasa kalagitnaan na ako ng lugar na yun, dun sa mga kugon. At dun ako inatake ng aswang. Aba, ibig sabihin nun, na-hypnotize mo ka. Di ba dayo ka lang dito at hindi mo kasama yung nanay mo? Hindi. Nasa Maynila si Mama at ako lang yung nandito. Pero kilala na nila lang na yun yung nanay mo. Kasi ginamit para linlangin ka eh. Ano? Hindi magagamit ng aswang yung wangis ng nanay mo kung hindi niya ito kilala. Kung ganun, kakilala din ni Mama yung aswang? Kakilala niya noon? Posible. Sandali. Oh, ito. Isuot mo to para hindi ka malinlang ulit. Ano yan? Galing ito kay Aling Garing. Nasabi niya sa akin, bato ito na bigay ng kapre at panangga sa pang-aaswang ng aswang. Isuot mo itong purseras na ito pero hindi sa kamay Sa paa para hindi mapansin ka agad. Delikado ang lugar dito. May aswang at agresibo pa. Para hindi ka ma-hypnotize mo sa susunod. Akin na yung paa mo. Ako na. Di ba nagluluto ka? Hoy, sinaing pa lang yung sinalang ko. Dahil tutulungan mo ako magkatay ng balubid. Ha? Hindi naman ako marunong nun eh. Ang buong akala ko niluluto na niya ang balubid niya. Yun pala, tutulong pa ako sa pagkatay kahit hindi naman ako marunong. Napanganga na lang ako noon na pinapanood siyang sinuot sa paa ko ang pulseras. Tulad ng gusto niyang mangyari, dalawa nga kami ang nagkatay ng balubid. Nung una hindi ako sanay, mahina rin ako sa katayan, kaya tiis ganda talaga ako noon na bumabaliktad ang sikmura ko. Oh, ayan oh. Putol-putulin mo na yan para mas mabilis, tsaka para maluto ko na yan. Pag ganito ba? Oo, pero ulitan mo pa. Parang ganito. Oh, ganyan. Ang kaso, mapurol yung kutsilyo eh. Oh, itong itak ko, para mas mapadali. Ayoko, ito na lang. Mas malaki yan at saka mas mabigat eh. Mamaya, yung kamay ko pa yung maputol dyan. Kakain ka talaga ng daliri nang wala sa oras, sinasabi ko sa'yo. Naku, masarap yan. Akin na, pahingi ako. Yung hinliliit lang ha. Hoy, bastos na to. Hinlilit mo kaya yung putulin ko. Akin na. Di putulan tayo. Oh, paunahan. Tumigil ka na nga. Pag ikaw sinaniban ng demonyo dyan, naku, ewan ko na lang. Magtrabaho ka na nga lang. Tsaka wala ka bang pang itaas? Ang lamig-lamig nakahubad ka. Ano malamig? Ang init-init kaya. Sa wakas ay natapos rin ang pagkatay at sinimulan na niyang lutuin ang balubid. Ako naman, bumalik sa bintana at pinagmasdan ng kadiliman sa baba. Nang biglang may narinig akong uwak na nasa malayo. Dahil doon ay mabilis kong isinara ang bintana at dumistansya ako doon. Umupo ako sa sahig at kinuha ang unan. Niyakap ko yon para maibsan lang ang takot ko. Tapos hindi nagtagal, nakarinig ako ng angil ng mabangis na hayop. Nanatili lang ako sa ganong posisyon, pero narinig ko na parang lumabas ang lalaki. Diyos ko, paalisin niyo na po yung nilalang na yun. Natatakot na ako eh. Galit ka? Sus, wala din akong pakialam kung galit ka. Hindi ako natatakot sa'yo, no? Sige, lumapit ka na magkasubukan tayo. Hindi mo dapat kinuha ang hindi sa'yo. Oh, pag-aari mo siya?
Tako, tao siya, no? At kapag tao ang biktima, alam mo mangingilam ako. Wala kang magagawa kung yun yung gusto kong gawin. Matapang ka, di ba? Lapit! Halika dito! Magdurugan tayo! Kung takot ka mamatay, huwag mong gambalain yung pagluluto ko dito dahil nagugutom na ako. Aalis ka o mamamatay ka? Hindi nagtagal ang angil ng aswang at unti-unti na yung lumayo. Tapos narinig ko ulit ang pagpasok niya sa loob ng bahay at tunog ng kawali at sandok sa kusina na ginalaw niya. Simula noon ay hindi ko na narinig ang bakas ng aswang. Siguro mga kalahating oras ang makalipas at nasa ganun pa rin akong sitwasyon. Umakyat na siya sa taas na kinaroroonan ko at inaya na akong kumain. Oh, luto na yung pagkain. Tara na. O sige, bababa na ako. Tsaka wala nang aswang. Huwag ka nang matakot. Salamat Tumungo ako sa kusina at umupo sa nakafix ng upuan na kahoy. Naamoy ko ang bango ng niluluto niya. Pero nung una, hindi ko alam kung kaya ko ba yung kainin. Kumuha lang ako ng kanin at siya ang naglagay ng ulam sa plato ko. Una siyang sumubo na halatang sarap na sarap siya sa kinakain niya. Oo nga pala. Ako nga pala si Lucas. Ako naman si Lani. Maraming salamat O siya, sige Lani. Kumain ka na. Wala ko ibang maipaulam sa'yo eh. Yan lang. Pero tikman mo muna bago mo ayawan. Tulad ng sabi niya ay tinikman ko nga ang luto niya at masarap ang lasa nun. Nagustuhan ko kaya nakailang kuha pa ako nun ng kanin. Ano? Masarap yung balubid, no? Ngayon nga lang ako nakakain ito eh. Salamat ulit O siya, sige. Damihan mo pa yung kain. Huwag mong isipin yung aswang Hanggat nasa loob ka ng bahay ko, ligtas ka sa aswang. Buti takot siya sa'yo, no? Alam niya kasi na manunugis ako. Kaya dapat lang siya matakot. Manunugis? Oo. Yung tagaputol ng ulo ng aswang. Sana nga maputol mo yung ulo niya. Bukas ka na umuwi Gabi na ngayon. Wala ako sa wisyo makipagbakbakan sa kanya. Pagod kasi ako at kailangan ko na magpahinga. Pagkatapos kumain ay hinintay ko naman siya kung saan niya ako patutulugin. Tulad nga ng inaasahan ko, inalok niya akong mahiga sa tabi niya. Isa lang ang unan niya roon pero pinagamit niya sa akin. Siya naman nagtupi ng damit at yun ang ginawa niyang unan. Kahit yung kumot niya, sa akin niya rin pinagamit at siya naman ay matutulog ng walang kumot. Pwede naman tayong maghati na lang sa kumot eh. Hindi na. Masyadong mainit yung pakaramdam ko kaya ikaw na lang gumamit niyan. Mainit sa pakiramdam? Hindi ko ginagamit yung kumot na yan. Ikaw pa lang yung gagamit. Kumunot ang noo ko sa kanya. Matutulog kasi siyang walang kumot at wala ring damit. Pero ayoko nang magtanong. Humiga na lang ako na nakatalikod sa kanya at nag-isip ulit. Hindi ako makatulog agad. Pero siya, maya-maya lang tulog na. At dahil naunahan niya ako sa pagtulog at lumakas ang hilik niya, nahihirapan na rin ako. Grabe naman humilik to, parang kapre. Ang lakas Kulang na lang mayanig yung lupa eh. Ay nako, paano ba ako makakatulog nito? Kakainis ang lakas. Kakahiya namang gisingin. Kahit takpan ko ang tenga ko noon, hindi pa rin sapat. Pero hindi buong gabi gising ako. Dahil nakatulog rin naman ako kalauna noon. At paggising ko, umaga na. Nang bumangon naman ako, wala na siya sa higaan at naririnig ko ang mga galaw niya sa baba. Bumangon ako at niligpit ang pinagtulugan. Ramdam ko yung paghapdi ng balat ko noon dahil may mga maliliit na sugat pala ako sa braso. Hinaplos ko lang yon gamit ang kamay at kahit sa mga binti ko pala meron din.
Ay, naku. Sana naman wag magpekla to. Lagot ako kay mama nito. Pero, ano kayang ginagawa ng lalaking yun sa baba? Lucas? Aba, gising ka na pala. Oo, kagigising ko lang. Oh, kape ka muna. Ito, tapos mamaya bababa na tayo. Salamat pala ulit ha. Wala yun. Umagang-umaga nun at wala na naman siyang damit. Binaliwala ako na lang din yon at nagkape na lang ako sa kusina. Muli akong tumingin sa baba nun at nakita ko ang mga tao roon. Pagkatapos kong magkape, bumaba kami. Ilang beses pa akong nadulas dahil talagang matarik ang lugar. Nang makarating naman kami, nakita ako ng mga bata kaya takbuhan ang mga ito para tawagin si Kuya Brick. Lani? Diyos ko, hanap kami ng hanap sa iyo kagabi ah. Saan ka ba nagpunta? At saka bakit kasama mo to? Kuya Brick! Grabe kuya! Takot na takot talaga ako kagabi. Inaswa nga ako eh. Buti na lang niligtas ako nito ni Lucas. Ay nako, dinaladala mo dito yung pinsan mo tapos hinayaan mo maaswang. Anong hinayaan maaswang ka dyan? Umayos ka ah. Kuya, relax ka lang. Siya yung nagligtas sa akin. Huwag mo naman siyang awayin. Pero hindi kasi kita hinayaan maaswang eh. Hinahanap nga kita. Ay nako, halika na. Mag-usap tayo sa bahay. Hindi man lang nagpasalamat si Kuya Brick. Hinila niya lang ako palayo kay Lucas. Dinala niya ako sa loob ng bahay at kahit si Uncle man, labis ang pasasalamat nang makita ako. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari. At ayun nga, nagulat sila sa nalaman. Ay nako, na-hypnotize mo ka, Lani. Bakit naman kasi kayo lumayo, Brick? Kung nawala yan, ano sasabihin mo sa mama niya? Ang dami niya pa sugat, oh. Halika nga dito, Lani. Gamutin natin yan. Ay nako, Diyos ko, bukong akala ko hindi ka na namin ulit makikita. Salamat po, Uncle ha. Ano Lani, may ginawa ba sa yung lalaking yon? Ha? Naku kuya, wala. Niligtas niya nga ako sa aswang kagabi. Bakit hindi ka niya hinatid dito sa bahay? Saan kami naghanap sa iyo eh? Halos buong gabi kami naghanap, Lani. Kasi kuya, ang layo ng bahay niya dito sa atin. At pagod na rin daw siya. Natulog lang ako dun sa bahay niya. Kahit na. Kahit malayo yung bahay niya. Kung nasa matino siyang pag-iisip kahit pagod siya. Hinatid ka na dapat dito. Hindi yung patutulugin ka pa dun sa bahay niya. May binabalak siguro yun. Sigurado ako. Kuya naman, wala naman siguro. Habay mo yung punto naman kasi yung kuya mo, Iha. Siyempre, nawawala ka. Nag-aalala yung mga tao dito. Hinahanap ka namin kung saan-saan. Sana naman naisip niya yun, di ba? Kasi akalain mo buong gabi kaming hindi nakatulog sa kahanap sa'yo. Dapat hinatid ka na lang niya para hindi kami naghanap pa, di ba? Para naman malaman namin ng maaga na ligtas ka. Hindi na ako umimik noon. Alam kong nasabi lang nila yon dahil naghirap din sila. Pero naintindihan ko rin naman ang punto ni Lucas kagabi. Huminga na lang ako ng malalim at marahang tumango. Pansin ko rin, mas nagagalit pa sila kay Lucas kaysa magpasalamat sa ginawa niyang pagligtas sa akin. Para naman kasi sa akin, ang importante, ligtas ako. Matapos magamot ang mga sugat kong medyo naghihilom na rin, nagpahinga na ako. Maya't maya rin ang tawag sa akin ni Kuya Brick dahil baka daw bigla na naman akong mawala na hindi nila namamalayan. Kasi baka wala kang luya kahapon kaya na-hypnotismo ka. Oh, ito, ilagay mo sa bulsa mo. Tsaka kung lalabas ka, dyan lang sa plaza ah. Huwag ka nang lumayo. Sabihin mo sa akin para masamahan kita. Oo, sige po kuya. Pasensya na po ulit ha. Kasi Lani, hindi ka pwede mapahamak dito. Malalagot ako sa mama mo kapag nawala ka at hindi na mabalik pa. Saka umiiwas ka na lang sa mukhang ingrown na lalaki na yun ha. Bakit naman kuya?
Okay naman siya. Duda kasi ako dun eh. Baka mamaya aswang din yun. Kuya naman, paano mo naman nasabi yun? Nakaharap kaya namin yung aswang at saka takot nga yun sa kanya eh. Malay mo. Kaya lang takot kasi baka mas mataas pala siya dun. At paano kung sinasabi niya pala dun para ka lang sa kanya? Kasi Lani, yung mga aswang nag-aaway din para sa pagkain. Tsaka alam mo ba, karamihan sa mga babaeng gwapong-gwapo sa kanya, nawawala. Talaga? Bakit wala namang nababalitang ganun? Kasi lahos na yung balita eh. Matagal na kasi nangyari yun. Bakit naman hindi siya pinapaalis ng mga taga rito? Pinaalis na nga yun eh. Kaya nga nandun sa ibabaw ng bundok yung bahay niya. Malayo sa bahay dito. Yun nga lang, bumababa pa rin siya. Pero si Lola Garing lang yung madalas na kumakausap sa kanya. Paano naman yung mga babaeng nagagwapuhan sa kanya? Pinapalayo yun sa kanya. Kaya wala kang makikitang kinakausap siya. Napatango lang ako kay Kuya Brick noon. Pero sa napapansin ko naman, hindi mahilig si Lucas sa babae. Kasi kung sa akin nga, hindi naman makikita sa kanya na dumiskarte siya sa babae. O baka sadya lang hindi lang ako maganda. Nang makita naman ako ng pinsan ko, kinamusta ako ng mga to. Sumagot naman ako na okay lang. Pero pansin ko, tila hindi naman sila talaga nag-aalala. Parang wala nga silang ideya na nawala ako. Oh, Ineng! Lola, magandang araw po. Balita ko nawala ka daw kagabi. Kumusta ka naman? Saan ka ba talaga nagpunta? Naaswang po kasi ako, Lola. Buti na nga lang po, naligtas po ako ni Lucas. Abay, mabuti naman at nakawala ka pa. Sa susunod mag-ingat ka, iha. Buti na lang din pala nakita ka ni Lucas. Kung hindi nga po siya dumating, nakain na po talaga ako nung aswang. Gala din kasi ang taong yun sa gabi. Pero sa susunod mag-iingat ka na. Binigyan niya nga po ako ng proteksyon. Yung binigay niyo po sa kanya, nasa akin na. At huwag mong ipagsasabi kahit kanino yan. Mag-ingat ka rin sa mga taong nasa paligid mo. Bagong salta ka lang rito. At malayo pa ang pinanggalingan mo. Kapag nawala ka mababaon ka lang sa limot. Kaya ikaw mismo, mag-ingat ka Lola, bakit po ba may aswang dito? Dahil liblib ang lugar na to. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may maaswang dito. Ngayong nakaligtas ka na, yung mata ko, asahan mong nakatutok yan lagi sa'yo. At yung aswang na yan, sa oras na ikaw pa rin ang pakialaman niya, matitiko ko na siya. Kaya niyo pong labanan yung aswang? Abay, oo naman. Bilang isang albularyo, may kakayahan akong labanan ng aswang. At ito pa meron kasi akong gabay na kapre. Takot ang mga aswang na yun sa kapre ko. Grabe naman po yun, Lola, nakakatakot. At bukod sa kapre, nandyan din si Lucas na nakaantabay rin tuwing gabi. Kaya nga dumating siya sa tamang oras nung mapahama ka, hindi ba? Sabi po niya, Lola, manunugis raw po siya Ay nako, manunugis na kailangan ng suhol. Pero wala namang ibang hinihingi yun, kundi bigas, pangkusina at saka tabako. Kaya nga yung tabako ng kapre ko binibigay ko pa sa kanya. Binibilhan niyo pa po ng tabako yung kapre niyo? Hindi, iha. Yung tabako ng kapre ko, galing din sa kanya. Pinapatago niya lang yun sa akin. Tapos yang si Lucas, dahil tabako ng kapre ko ang tinatabako niya nagkakaroon din siya ng kakaibang lakas. Kaya nga ayaw niya ng tabakong tinda ng tao. Mas gusto niya yung tabako ng kapre ko dahil yun sa epekto nito sa kanya. Pero bakit po nag-iisa lang siya sa buhay? Wala po ba siyang pamilya? May dati raw siyang asawa noon. Tapos buntis yung asawa niyang pinatay ng aswang. Kaya nandito siya dahil alam niyang nandito ang aswang na yon. May asawa na po pala siya? Oo,
pero patay na. Dade! Dade! Eh nako, hinahanap ka na ng pinsan mo. Oh, kuya. Akala ko nawala ka na naman eh. Nandito ka lang pala. Iho, bantayan mo ng maigi ang pinsan mo. Siguro mas maigi kung ibalik mo muna siya sa kanila. Hindi ho Lola. Hindi sisirain ng aswang na yun yung bakasyon niyan dito. Ay nako, ikaw ang bahala. Ako ay nagsasabi lang naman. Dahil pwedeng ikapahamak nyo yan lahat kapag napahamak yan. At nararamdaman ko, lahat kayo ay mananagot sa oras na may mangyaring masama dyan. Alam ko ho yun Lola. Kaya nga po, todo ingat kami. O siya, sige na. Aalis na muna ako. Dahil maya-maya ng konti darating na ang sundo ko. Para asikasuhin yung humihingi ng tulong sa akin sa kabilang barangay. Bakit Lola? Ano bang meron? Buntis na inaaswang. Magsisimula ang hanggab mamayang alas 7 ng gabi. Pero kailangan alas 6 ng hapon nandun na ako para makapaghanda. Ganun ho ba? Grabe na talaga yung mga aswang ngayon. Masyado na agresibo. Aba oo, dahil may mga tao nang mabilis masilaw sa kayamanan ng aswang. Kaya dumadami rin ang biktima. Dahil inaalalayan ng mga taong hayok sa yaman yung aswang na yon, makapambiktima lang. Kayamanan hong binibigay ng aswang? Oo, ang aswang ay nagbibigay ng ginto. Dahil ang aswang na to may ugnayan sa mangalo at doon ito kumukuha ng ginto. Sinusuhol ito sa mga taong walang kaluluwa. O siya, aalis na talaga ako. Aswang na nagbibigay ng ginto? Paano naman niya nasabi na merong ganon? Baka may alam talaga siya, kuya. Ay nako, hayaan mo na yun. Basta ikaw, palagi ka may proteksyon at walang magbebenta sa isa aswang. Siyempre, hindi kami papayag, no? Tara na, uwi na tayo. Habang naglalakad kami pa uwi, nakita ko naman si Lucas na nakatayo sa tabi ng basketball ring na nananabako na naman. Tapos pinansin siya ng isang babae pero wala naman siyang pakialam. Tila nakita din siya ni kuya at sa hindi ko inaasahan, nilapitan niya ito. Hala kuya, anong gagawin mo? Hayaan mo na ako. Hindi ko pa nakakausap to na matino eh. Hoy, Lucas! Oh, bakit? May problema ba? Parang manunugod ka. Bakit mo kasi hindi natin agad sila ni sa amin? Alam mo kung saan siya nakatira, di ba? Para masigurong ligtas siya. Masama ba yun? Sa akin lang naman siya natulog Oh, di ba? Buhay pa siya. Anong pinagsasabi mo? Sinasabi mo ba kapag binalik mo siya sa amin kagabi, mapapahamak siya? Sa tingin mo, sino sasagot sa tanong na yan? Hoy, wag mo akong pinipilosopong hayop ka. Nagtatanong ako na maayos dito. Tulad nga na sabi ko, yung tanong mo, ikaw lang din makakasagot. Huwag mo ako angasan. Baka balian kita dyan Kuya, tama na. Okay lang naman ako Tsaka, wag mo na siyang ganyanin. Mabigat kasi yung kamay niyan Hindi, teka. Hoy ikaw, may binabalak kang hindi maganda sa pinsan ko, no? May gagawin ka sana sa kanya kagabi, no? Kuya, tama na. Alam mo, Brick, nakakatawa ka. Nakita mo ba yung bahay ko? Kung halimbawa may plano akong masama sa kanya kagabi, dapat kagabi pa lang ginawa ko na yon. Target na siya ng aswang Pwede ko nang magawa ang gusto ko kung ano mang gustuin kong gawin sa kanya. Pwede ko rin siya patayin sa paraang pagpatay ng aswang sa biktima niya para hindi ako mabuko, di ba? Isipin mo yun Magagawa ko kahit ano kagabi. Kung tunay na may masama akong balak. Pero tignan mo yung pinsan mo ngayon. Buo pa naman yan, hindi ba? Aba talagang... Kuya, tama na. Wala siyang ginawang masama sa akin. Tinulungan niya lang talaga ako. At tamad na siyang mag-obliga na ihatid ako kasi ang taas nga naman ng bahay niya. Uuwi siyang mag-isa kagabi kung hinatid niya ako. At saka sino ba naman ako para ihatid pa niya? Kuya naman Mismo? Sino ba siya para ihatid ko? Ang importante, ligtas naman siya, di ba? Kailangan, obligasyon ko pa yon. Maiiwan ko na nga kayo dyan.
Buisit. Tarantado yung hayop na yun ah. Nakakainis kasi isipin na doon ka niya pinatulog. Hindi ba lang naisip na ihatid ka kagad? Tulad nga ng sabi niya kuya, sino ba naman kasi ako? Nakakahiya namang mag-demand para magpaka-gentleman siya sa akin. Kuya, tama na. Kung ganun pala, wala siyang kwentang lalaki. Tara na nga, huwag ka nang lalapit dun ah. Kala mo naman may ibubuga yun. Pweh, lalaking pinamumugaran ng kuto pero kapal-kapal ng muka, yabang pa. Grabe ka naman kuya. Kahapon haring bukid. Kanina mukhang ingrown. Tapos ngayon naman lalaking pinamumugaran ng kuto. Grabe ka naman dun. Totoo naman eh. Ang dugyot kaya niya. Hindi niya yata pinapalitan yung short niya eh. Unang tingin ko pa lang sa kanya, amoy putok na eh. Napahalakhak na lang ako sa sinabi niya. Dahil lumakas ang tawa ko ay natawa na rin siya at napailing. Ayaw na ayaw niya talaga kay Lucas at hindi ko alam kung bakit. Para sa akin kasi, kahit may pagkatamad sa effort si Lucas, mabuti pa rin naman siyang tao. At hindi siya mahilig magbigay ng importansya sa iba, lalo na sa mga katulad ko. Kinagabihan naman noon, pagkatapos ng hapunan ay dinalaw agad ako ng antok. Siguro dahil kulang ako sa tulog kagabi at buong araw din akong gising. Kaya nang gabing yon, natulog agad ako ngunit nang magising ako, may usapan akong narinig na hindi ko inaasahan. Pero tay, alam na matanda eh. Ano bang gagawin natin? Alam na matanda na may nagsusuhol. Pero hindi niya alam na isa tayo sa mga nagpapasuhol. At isa pa, sino mag-aakalang gagawin natin to kay Lani? Sa mga mata ng tao, kadugo natin siya. Ngayon, mahimbing na yung tulog niya tay. Paano natin siya ilalabas? Hindi natin siya kailangang ilabas. Gagawa tayo na eksena kay Isidra. Para lang masabing inatake tayo sa loob at kinuha si Lani. Dahil sa narinig ko ay napaangat ang ulo ko. Tila merong hindi tama. Iniisip ko lang noon, parang panaginip lang. Pero pinakinggan ko ng maigi. Pwede yun tay. Kapag nakuha natin yung ginto, pwede na tayo magpakalayo-layo. Paano pala si Tita Pat tay? Bahala na siya. At isa pa, hindi rin naman tayo dapat makonsensya. Dahil hindi naman niya anak to. Kahit magwala pa siya kung tapos na, ano pa bang magagawa niya? Sa ganung paraan, makakabuo pa siya ng sarili niyang pamilya. At kung hindi naman dahil sa ampun niyang ito, hindi naman siya tatandang dalaga eh. Oo nga, kasi naubos yung oras niya kay Lani. At may ilang taon din ang paghihintay natin. Hinog na yan, pwede na ibenta yan. Sulit din naman yung sakripisyo mo dun sa kanya sa Maynila, hindi ba? Sinusunod niya lahat yung payo mo. Nanginig ang labi ko sa mga narinig. Pero imbis na magpadala sa sama ng loob, mas inuna ko ang kaligtasan ko. Sa hinihigaan ko sa paanan banda ay may bintana roon na ang takip ay tinutukuran lang. Dahan-dahan akong bumangon at umakyat doon. Tahimik lang ang pagtulo ng mga luha ko noon. Halos hindi kasi ako makapaniwala sa mga narinig. At dahil wala akong tsinelas, nakatalon ako ng tahimik. Agad akong tumakbo palayo sa bahay na yon. At habang tumatakbo ako, may sumalo sa akin sa gitna ng daan. Madilim, pero ramdam kong mga bisig yon ng lalaking walang damit. Shh! Huwag kang sumigaw. Lucas? O ngayon, alam mo na. Umalis na tayo dito. Alam mo? Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Hinawakan niya ako sa kamay noon at hinila. Sumama lang ako sa kanya kung saan man niya ako dadalhin. Pero sa direksyon na pinuntahan namin, papunta yun sa bahay niya. Hingal na hingal akong umakyat noon. Magkahalo kasi ang pagod sa pag-akyat at pag-iyak ko noon. Kaya pagdating ko sa taas, umupo lang ako sa upuang gawa sa kahoy at umiyak. O ano, naintindihan mo na ngayon kung bakit hindi kita hinatid kaagad kagabi. Bakit naman
naman kasi ganun. Totoo ba yun? Ampun lang ako. Lani, aaminin ko sa yung totoo. Dati may kaibigan ako mag-asawa. Isang albularya at isang manunugis ng aswang. Linda at Roberto ang pangalan nun. May kaibigan silang nagngangalan na Patricia. At noong buntis si Linda, yung albularya, nalinlang sila ng aswang. Sa kasamaang palad, namatay si Roberto. Pero nakatakas si Linda dahil sa tulong namin ni Patricia. Sinabi ko kay Patricia na ilayo niya si Linda. Habang ako naman, ako yung maghahanap ng aswang na pumatay kay Roberto. Ibig bang sabihin? Noong nanganak si Linda, binawian din ito ng buhay kaya si Patricia yung nag-aruga sa batang yon. Nagpakalayo-layo siya. Nanirahan siya sa kamay nilaan kahit ayaw pa ng pamilya niya. Ayaw nilang ampunin ka ni Patricia at ituring na anak dahil nga yung lahi mo galing sa manunugis at albularya. Kilala mo na ako noon pa? Oo, dahil ikaw yung pinsan na sinasabi nilang nasa Maynila. Ikaw lang ang anak ni Patricia. At alam yun ni Uncle Man mo na ampon ka lang. Si Brick bata pa nun pero may unawa na yun. Kaya nga alam din niyang hindi kanya pinsan eh. At ang rason ko naman kung bakit ko pinili si Aling Garing para gabayan ang pagiging albularya niya. Yun ay dahil siyang albularya sa lugar ko sa naninirahan ng kamag-anak ni Patricia. At sa ganung paraan, malaking posibilidad na makita ulit kita at mas mabantayan pa. Diyos ko, hindi ko nga siya nanay. Pero, teka, mukha kaedad lang naman kita. Paano mo nalaman yun? Lani, kasi hindi ako tao. Ano? Hindi ako tao, Lani. Isa akong kapre. Ha? At isang nakakawindang nakatotohanan ang pinakita niya sa akin. Sa harapan ko mismo ay unti-unti siyang lumalaki at tumataas. Umaabot na siya sa bubungan ng bahay niya at yumuko na lang siya para magkasya. Naging isang kapre nga noon si Lucas. At dahil doon ay napasigaw ako ng malala. Napatakbo ako papunta sa loob, pero syempre hindi naman niya ako sinundan. Lani, hindi mo naman kailangan matakot sa akin. Pero Lucas, bumalik ka na sa pagiging tao. Diyos ko naman, maiihina ako sa takot sa'yo eh. Sige na, parang awa mo na. Kung yun yung gusto mo eh. Oh, ito na. Tao na ako ulit. Oo, huwag ka na magiging kapre ulit ha. Pakiramdam ko kasi hihimay-himayin mo ko at gagawin mo akong panghimagas eh. Pero bakit ka ba nagpapanggap na tao? Para makausap ko yung mga tao sa oras na kailangan nila ng tulong ko. Ibig sabihin, kaya ginagawa mo to para makatulong? At para maipagiganti din yung kaibigan kong kinuha niya mula sa akin. At ngayon nakakilala ko yung anak nila. Hindi na kita pababayaan. Salamat Lucas ha. Pero masakit pa rin yung katotohanan na hindi pala ako anak ni Mama. Lawakan mo lang yung pangunawa mo. Intindi mo si Patricia dahil katulad mo, niloloko lang din siya ng pamilya niya. O sige na, tutulungan kita makalabas sa lugar na ito. At bumalik ka na sa kanya. Tumangulang ako noon. Hindi na ako magtataka kung kilala niya ang mga magulang kung malayo ang edad sa itsura niya. Nagpapanggap siyang tao kaya hindi sunod sa pagtanda ng iba ang pinapakita niyang anyo. Nanatili ako sa lugar niya. Doon ulit ako natulog kasama niya. Dahil din sa nalaman ko ay naging malapit din ang loob ko sa kanya. Naintindihan ko rin ang ginawa niya kagabi na hindi ako hinatid sa bahay nila Kuya Brick. Dahil ang totoo, hindi sila naghanap. At kung bumalik ako roon, baka tuluyan akong naibigay ng mga ito sa aswang. Kinaumagahan naman, umagang-umaga pa noon, biglang may mga bisita sa bahay ni Lucas. Ako noon, kagigising lang at pagsilip ko sa bintana, mga lalaki ang kaharap niya. Inaanyayahan siya ng mga ito na dumalo sa barangay hall. Halika Lani, sumama ka sa akin. Duda ako kapag iniwan kita dito. Bakit? Ano bang meron? Bakit sila nandito? Nagreklamo yung tiyuhin at pinsan mo.
Kinuha raw kita. Ha? Hindi naman totoo yan ah. Kaya ko naman ito harapin. Pero mas maigi na sumama ka na lang kasi baka kapag umalis ako, baka puwersahin ka dito. Tara na. Lumabas ako sa bahay tapos komento pa ng isa na tama raw ang report ng mag-ama. Nandun raw talaga ako sa bahay ni Lucas at totoong kinuha niya ako. Sumama ako nun sa barangay hall. Tapos nakita ko naman si Lola Gareng na nadadaanan namin. Pagkarating namin sa barangay hall, lumabas si Kuya Brek at sinalubong ng suntok sa mukha si Lucas. Lucas! Kuya, ano ba? Hayop ka! Kidnapper! Sinasabi ko na nga bang may balak ka masama sa pinsan ko eh! Ako talaga yung may masamang balak. Bakit? Wala ba? Lulusot ka pa, kitang-kita naman natin yung ebidensya. Saan ba nakuha yung pamangkin ko? Hindi ba't sa bahay mo? Sandali lang naman ho. Nakalimutan niyo yatang marunong din naman ako magsalita. Walang kasalanan si Lucas dito. Ako ang kusang umalis dahil narinig ko kayong gusto niyo akong ibenta sa aswang. Ano? Hindi niyo naman ako kadugo, di ba? Kaya ayos lang sa inyo na ibenta ako sa aswang. Yun ang rason kung bakit ako umalis. O gusto niyo pa yatang idetali ko kung paano ako tumalon sa bintana para lang makatakas? Imposible. Tulog ka kagabi. Sigurado ako na yan yung sinasabi mo, panaginip mo lang yan. Pwes, hindi ako tulog kagabi, kuya. Nagising ako at narinig ko kayo. Hindi ako anak ni Mama Patricia. Hindi totoong nag-asawa siya. Ampun niya lang ako. At yun ang rason kung bakit hindi ko siya kamukha. At ang rason kung bakit mo ako dinala dito, Kuya Brek, para ibenta ako sa aswang nakakilala nyo. At kung nagtataka kayo kung paano siya nagising, kahit pinakain niyo siya mismo ng pampatulog na galing sa kasabot niyo aswang. Simple lang yun. Nalabanan niyo ng proteksyon binigay ko sa kanya. Ayan o! Tinuro ni Lucas ang pulseras ko sa paa. Napatingin na rin doon pati mga barangay official. Nagkatingin na naman ang mag-ama at doon ko nakita na windang ang mga mata ni Uncle Man. Hindi totoo yan. Ang lalaking ito ang aswang. Ginagamitan niya ng hipnotismo ang pamangkin ko. Kung ako yung aswang, bakit nakatayo pa rin sa harapan niyo si Lani ngayon? At kung ako yung aswang, malamang sa mga oras na ito wala na itong laman loob. Hindi niyo na siya makikita dahil tinago ko. Pero tignan niyo, sino ba itong nakatayo sa tabi ko? Si Lani, di ba? Lani, kailangan mo lang umuwi sa amin. Hindi mo kilala yung lalaking yan. Mamaya kung ano pang gawin niyan sa'yo. O sige, uuwi ako sa inyo. Pero sa oras na may mangyaring masama sa akin, kayo ang mananagot. Gumawa tayo ng kasulatan para dito. Dahil desperada akong maging ligtas. Lani, tiyuhin mo ako. Bakit kailangan ng kasulatan kung kaligtasan mo lang naman yung pag-uusapan? Dahil alam ko kung anong naririnig ko. Pero minamanipula nyo yun na paniwalaan ng iba. Ngayon, ito yung hamon ko sa inyo. Kasulatan yung kailangan ko. At kapag may nangyaring masama sa akin, kapag nawala ako o kapag namatay ako, kayo yung mananagot at kayo yung makukulong. Kukunin ko sila Lola Gareng bilang witness dito. At yung kasulatan, 2 kopya dapat yon. Siya yung hahawak ng isa. Kailangan pirmado yun ng lahat. Pirmado yung 2 mag-ama, ni Kapitan at ni Lola Gareng. Kitang-kita ko noon ang pagtaas-baba ng dibdib ni Kuya Brek. Binabalot na siya ng tensyon sa hamon ko. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Lucas. Lalo na't sumingit din si Lola Gareng na kanina pang nakarating sa barangay hall at sinasabing handa rin siyang maging witness. Pero may paraan pa para hindi sa inyo mapunta yung sisi. Pwedeng sa akin si Lani at may kasulatan din. Kapag napahamak siya, ako yung mananagot. Pwede ba yun? Tapos sa Lunes, aalis din siya sa lugar na ito. Sasakay siya ng barko pauwi sa ina niya. O ayun, payag ako doon. Pero Lani... Sa ngayon kuya, desisyon ko ang masusunod dahil sarili kong kaligtasan to. Ang nangyari noon, ang kasulatan ay napunta kay Lucas. Sa kanya ako nanatili dahil takot umuo ang mag-ama. Umalis sila noon na masama ang tingin sa akin. At ako naman, gumanti rin. Matalinong bata nga naman ikaw, Lani, ano? Buti naman at naisip mo ang tungkol sa kasulatan.
Dahil wala naman pong maniningil ng hustisya para sa akin kapag ako yung napahamak eh. Yung mag-amang yan, nagdadrama lang sila. Pagkatapos ng drama nila, masaya na ulit yung mga yan. Ay, naku sinabi mo pa. Pero Lucas, dahil inako mo ito, aasahan mo ang mangyayaring atake mamayang gabi. Siguro mas maigi na dun muna kayo sa bahay. Dahil kapag umatake ang aswang, meron naman akong gabay na kapre at matutulungan niya tayo. Napatingin ako kay Lucas nang marinig ang sinabi ni Lola Gareng. Mukhang hindi alam ni Lola Gareng na ang gabay nitong kapre, si Lucas. Si Lucas naman ay ngumikilang at tumango. Kaya tulad ng inaasahan, doon kami nanatili sa bahay nila Lola Gareng. Aba masarap ka palang magluto, ano Lani? Ano Lucas, masarap ba? Pwede na. Pwede nang maging asawa. Pwede na siya magluto ulit mamaya sa hapunan. Ito naman si Lola Garing kasi sa hapon, maghahanap na ulit ako ng ulam natin. Aba para pala sa mamayang gabi. Lokong bata talaga ito. Lihim akong natawa sa sinabi ni Lola Gareng na bata si Lucas. Sigurado kasi akong mas matanda pa si Lucas sa kanya. Saktong pagkatapos naman namin ng tanghalian, pumunta naman sa akin si Kuya Brick. Lani, mag-usap naman tayo. Alam mo namang hindi totoo yung sinasabi mo kanina. Sigurado ako nananaginip ka lang. Kuya, pwede ba? Kung may isang bagay man na mahirap akong kumbinsihin, yun ang pagiging tanga. Hindi ako makikinig sa'yo dahil alam ko kung ano yung narinig ko. Yan ba talaga ang gusto mo? Kapag hindi ka umuwi, sasabihin ko sa mama mo na sumama ka sa lalaki. Di sabihin mo, hindi naman ako natatakot eh. Mama ko ba yun? Di ba hindi naman? Ba't naman ako matatakot kung isusumbong mo ko? Matatakot lang ako kung totoo ko siyang ina. Kaso hindi naman, di ba? Kuya, hindi ako bingi. Hindi ako bulag at lalong hindi ako tanga. Kaya umalis ka na dito dahil simula ngayon hindi na kita pinsan. At oo nga pala, kailan pa kita naging pinsan? Pinakisamahan mo lang ako dahil may plano ka, di ba? Kaya umalis ka na dahil hindi kita kailangan. Matindi ang pagsisisi ko noon na sumama ako sa kanya. Talagang tama si Mama. Kung nakinig lang sana ako sa kanya, hindi ako humantong sa ganong sitwasyon. Kahit nga si Mama naniwala sa mga pangako nila, kaya nalinlang din siya. Sumapit naman ng hapon. Sumama ako kay Lucas na nanghuli ng ibon. At least ibon yon at hindi ako takot. At bawat bitaw niya ng bato, may natatamaan talaga siya. Ayun! Ayun, may nahulog Ang laki nito, Lucas Tingnan mo Kunin mo. Ilan ba yan? 3, no? Dagdagan pa natin. O sige ba? Ano bang gagawin mo kasi dito? Adobo ulit? O sige. Kung gusto mo, lagyan natin ng pinya. Marami kasi dito niyan Basta ngayon, ito muna. Grabe ka talaga, Lucas. Para ka talagang totoong tao, no? Paano mo natutunan to? Nagmasid muna ako bilang hindi nakikita. At inaasal yung kalakaran ng mundo nyo. Saka ako nagpanggap bilang tao. Tsaka dito lang naman Hindi ako napunta sa ibang lugar. Yung Maynila, pwede mo ba yung puntahan? Kailangan ko kasi ng gubat kaya hindi pwede. Manghihina ako dun at mawawalan ako ng kakayanan. Baka bigla akong lumitaw sa harap na maraming tao bilang kapre. Marami pa naman taong hindi pa nakakakita ng tulad ko. Sayang naman. Isasama din sana kita tapos balik lang tayo agad. Malabo yung ganyan, Lani. Hindi kasi lahat ng bagay magagawa May limitasyon ng bawat nilalang sa mundo. Ayun nakatama pa ako na isang ibon. Kunin mo na. Nang makakuha kami ng 5 ay naghanap agad kami ng pinya. Hindi naman mahirap hanapin yon dahil nangangamoy kaya nakakuha kami ng 2. Pagdating sa bahay, siya ang naglinis ng mga ibon na yon at ako naman ang nagbalat ng pinya.
Tapos si Lola nun sa kusina, hinahanda ang paglulutuan ko. Naging maayos ang samahan naming tatlo sa sandaling panahon na yon. Agad kong inadobo ang ibon na pwede nang iluto. Tapos si Lola garing noon, nagsaing. Nung hapunan naman ay masaya naming pinagsaluhan ang hapunan na yon. Buti naman, mukhang wala namang aatake. Mabuti na yun para makapagpahinga sila. At tayo makapagpahinga rin. Aba itong mga to, no? Sumugod mismo dito sa bahay ng albularya. Sandali nga. Aba Lucas, masyado ka yatang matapang. Lalabas ka. Ito yung gusto nila, di ba? Na magharapang kami. Lumabas nga nun si Lucas. Nagpatuloy naman sa pagkain si Lola. At ako, kahit kabado ay nagpatuloy din sa pagkain. Matagal si Lucas sa labas. Wala kaming narinig na kahit anong ingay. Kaya naman nagtaka si Lola noon hanggang sa nakaamoy kami ng tila amoy asupre. Aba, nandito yung kapre ko. At nandito rin ang aswang. Mag-aaway po ba sila, Lola? Halala, lumayanig po yung lupa. Huwag kang matakot. Yung kapre yan. Teka nga sandali, Iha. Bakit parang nangangamoy gasolina? Hoy, Lani! Lumabas ka dyan! Kuhain niyo masunog yung bahay niyo! Tay! Meron malaking nilalang! Halika na, Lani. Baka bigla nilang silaban ng bahay. Tumakas na tayo! Ngunit hindi pa kami nakakalabas ay biglang lumagablab ang bahay. May humawi naman sa bubungan ng bahay noon at yung pader na malapit sa amin binaklas din. Bilisan niyo! Lumabas na kayo! Halika na, Lani! Bilisan mo! Oo, sige po, Lola! Tumakbo kami palabas noon at sa pagkakataong yon, magkaharap na ang aswang at kapre. Umatake ang aswang sa amin, pero pinoprotektahan kami ng kapre. Hindi mo ako mapipigilan sa ngayon! Bakit mo ba pinagtatanggol ang babaeng yan? Dahil anak siya ng isang kaibigan. At ikaw, magbabayad ka sa ginawa mo sa kanila! Sisingilin kita ngayon mismo! Ang buntot pagi ko! Dito ko lang sa likod, Lani! Lani! Dito ka lang sa likod ko, Lani! Nasaan na ba yan si Lucas? Tumakbo na naman ba yung loko-lokong yun? Dapat naman kasi sana sinama ka na niya! At ikaw, Mando! Diyan ka lang! Kung ayaw mong ituring kitang aswang din! Lani, kung ayaw mo sumama sa amin, sasaktan namin yung matandang yan! At kapag ginawa mo yan, si Lucas ang makakalaban mo! Lola, dito po tayo! Ikaw, kaibigan nila? Hindi ka nila kaibigan dahil isa kang kapre! Huwag ka nang mangialam sa gusto kong gawin! Brick, kunin niyo ang pagkain ko kung ayaw niyo kayong ipalit ko sa kanya! Tumigil ka! Bago mo gawin yan, madudurog muna kita! Muling naglaban ang aswang at si Lucas bilang kapre. Kami naman noon, sinisikap na malusutan sila Kuya Brick hanggang sa naabot niya ako at nasipa niya ang matanda. Nahuli din kita! Bitawan mo ako! Hayop ka! Ang sakit nun ah! Abay, pumapalag ka pa talaga! Halika dito! Bitawan mo siya, Brick! Lumaban din pati si Lola garing noon. Natagalan pa ang laban noon dahil malakas din ang aswang. Dahil hindi nagtagal ay nahawakan ito ni Lucas sa leeg at humarap sa amin. Hinampas niya si Kuya Brick na hila-hila ko at namilipit siya sa sakit sa likod. Si Uncle man noon, napaatras din nang makita niyang natatalo ng kapre ang aswang. Panoorin niyo! Ito yung kinikilala niyong amo! Isang tiris ko lang patay na to eh! Sa harapan nila Kuya Brick, dinurog ng kapre ang aswang. Sobra akong kinabahan nun, pero nagawa ko pang sipain si Kuya Brick. Dahil durog na ang aswang, kumaripas silang dalawa ng takbo. Sinasabi ko na nga ba't darating ka talaga? Maraming salamat!
Lucas, maraming salamat. Sobrang galing mo. Lucas, paano mo nasabing si Lucas yan? Yan yung kapre ko. Si Lucas po yan, Lola. Aling garing naman. Siyempre ako to.